Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 771. Tapos na. May kinuha na talaga ang campus bell ng University of Technology natin. Ang isa sa mga kasama ni Jiang Mengan ay nagkunwaring bamantong hininga. Hindi niya itinuloy ang pagtatanong kay Jiang Mengan tungkol sa pagiging sugar daddy. Kapag ang mga babae ay nag-uusap tungkol sa mga lalaki, ito ay katulad ng kapag ang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa mga babae. Palagi silang may maraming karaniwang paksa. Sa makatuwid, hindi nagtagal, ang dormitoryo ni Jiang Mengan ay napuno ng lahat ng uri ng mga talakayan. Likas na hindi alam ni Huang Feng na siya ay maiintindihan at mapag-uusapan. Sa oras na ito, nagmamaneho siya pauwi. Gayunpaman, habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Li Bingyan. "Hello, Bingyan. Bakit mo ako tinatawagan gabi-gabi na?" Sabi ni Huang Feng habang nagmamaneho. "Hindi ba kita matatawagan kung wala?" Sa kabilang banda, sa kanyang silid, si Li Bingyan na nakahiga sa kanyang pink na kama ay medyo hindi nasisiyahan na nagsabi. "Oo, syempre kaya mo," mabilis na sabi ni Huang Feng. Kung hindi kita tatawagan, hindi mo ako tatawagan. Hindi ka mabuting kaibigan," halatang hindi maliit ang sama ng loob ni Li Bingyan. Wala siyang intensyon na palayain si Huang Feng. Ito ay higit sa lahat dahil medyo naging abala ako kamakailan. Tiyak na tatawag ako ng mas madalas sa hinaharap, medyo nahihiyang sabi ni Huang Feng. Hindi niya naramdaman na hindi nararapat ang mga salita ni Li Bingyan. Mas katulad niyan. Biglang napuno ng ngiti ang mukha ni Li Bingyan. Pagkatapos, sinabi niya, "Tinawagan kita para sabihin sa iyo na ang oras ng aking konsyerto sa Jiang District ay nakumpirma na. Ito ay 1 linggo. Kapag dumating ang oras, huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin noon." Si Li Bingyan ay gumawa ng maraming pagsisikap upang magdaos ng isang konsyerto sa Jiang District. Kung tutuusin, para sa mga katulad nila na gustong mag-concert sa iisang lugar, matagal na itong nakumpirma. Sa ganoong paraan, maaari silang makipag-ugnayan sa venue at ang kabilang partido ay maaaring gumawa ng mga pagsasaayos. Hindi naman sa maaari siyang mag-concert sa Jiang District kung kailan niya gusto. Hindi ito maaaring sumalungat sa mga schedule ng ibang tao. Sa kabutihang palad, medyo sikat si Li Bingyan sa industriya ng entertainment, at medyo sikat siya. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay nalutas sa wakas, at naayos nila ang partikular na usapin ng pagpunta sa Jiangzhou. "Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko makakalimutan," pangako ni Huang Feng, "pagdating ng panahon, gagawin kitang Manchu Han Imperial Fist. Ginagarantiya ko na masisiyahan ka." Hindi nakakalimutan ni Huang Feng ang kanyang pangako kay Li Bingyan. Bukod sa Immortal Book, ang pagluluto ay hindi masyadong nakakapagod para kay Huang Feng. "Buti naman hindi mo nakalimutan." Nakangiting sabi ni Li Bingyan, "Nga pala, kamusta ang iyong pagkanta?" "Bakit bigla kang nagtanong?" Medyo naguluhan si Huang Feng sa biglang pagbabago ng paksa ni Li Bingyan. "Oy, wag ka masyadong mag-alala. Sabihin mo muna," magiliw na sabi ni Li Bingyan. "Ako," saglit na nag-isip si Huang Feng at sinabing, "Noong nag-aaral ako, tinawag ako ng mga kaklase ko na God of Songs. Let me tell you, it's because I didn't develop into singing industry. Kung hindi, baka mas sikat ako ngayon kaysa sa iyo." Nagyayabang. Nakangiting sabi ni Li Bingyan. Natural na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Huang Feng, ngunit naramdaman din niya na dahil sinabi iyon ni Huang Feng, kahit na hindi ganoon kahusay ang kanyang pagkanta, hindi ito magiging masama. Ngumiti din si Huang Feng, "Ayos lang kung hindi ka maniniwala. Kapag nakilala mo ang mga kaklase ko, maaari mo silang tanungin." Siyempre, nagyayabang lang si Huang Feng. Kung tutuusin, ang pagmamayabang ay walang halaga sa kanya. Gayunpaman, maayos pa rin ang kanyang pagkanta. At least hindi siya bingi sa tono. Kung ikukumpara kay Guo Liang, na marunong lang umanggol kapag kumakanta, siguradong nasa level siya ng singing god. Nagyayabang ka man o hindi, malalaman ko rin, sabi ni Li Bingyan. "Anong ibig mong sabihin?" Nalilitong tanong ni Huang Feng. "Wala, malalaman mo pagdating ng panahon.
Malinaw na gustong ilihim ni Li Bindian ang bagay na ito. She obviously said, "By the way, I will leave tickets for you." Ilan ba gusto mo? Ilan? Naisip ito ni Huang Feng. Siguradong pupunta si Su Yamo. Para sa kanyang matalik na kaibigan, sina Xi Mengzhou at Tang Mazo, hindi niya alam kung pupunta sila. Para sa iba, maaari siyang mag-iwan ng mga tiket para kina Liang Zi at Zhou Ruolan. Pagkatapos ng lahat, si Liang Zi ay pagod na sa panahong ito. Oras na para magpahinga. O, pwede mo muna akong bigyan ng 6 na tiket. Kung hindi sapat, hihingi pa ako sa iyo, sabi ni Huang Feng. Sa tingin mo ba ang mga tiket ko ay basurang papel na hindi mabenta? Sabi ni Li Bindian na masama ang loob. Sa bawat oras, ang kanyang mga tiket sa konsyerto ay kulang. Kung gusto pa ni Huang Feng mamaya, maaaring walang kahit isang tiket. Si Huang Feng ay medyo napahiya. Noon lang niya naalala na isa pala siyang big star. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga tiket. Bibigyan kita ng 10 tiket. Kung hindi sapat, walang ibang paraan, sabi ni Li Bindian. Okay, salamat, sabi ni Huang Feng. You don't have to thank me. I will give you a surprise. If you like it, it's not too late to thank me. Kung ayaw mo, don't blame me. Sabi ni Li Bindian. Surprise. Anong sorpresa? Panipi. Malalaman mo pagdating ng panahon. Okay, yun lang. Bababa muna ako. Natapos si Li Bindian at ibinaba ang telepono bago muling nagtanong si Huang Feng. Surprise! Bakit masama ang kutob ko? Sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, ibinaba na ni Li Bindian ang telepono. Gustuhin man niyang magtanong muli ay walang pagkakataon. Gayunpaman, ang telepono ni Huang Feng ay tumunog muli. Noong una, inakala ni Huang Feng na may gagawin si Li Bindian, ngunit nakalimutan lang niyang sabihin ito. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, si Qiuning Shuang ang tumawag. Huang Feng, sino ang tinawagan mo? Ang tagal kong tumawag, pero busy ang linya. Tunog ang boses ni Qiuning Shuang. Isang kaibigan. Sinabi ni Huang Feng, bakit ka late tumatawag? Hindi ka ba pwedeng tumawag kung wala? Sabi ni Qiuning Shuang. Bakit parang pamilyar ito? Napaisip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit sinabi ng kanyang bibig, oo. Siyempre, kaya mo. Kaibigan pa ba? Ang tagal mong hindi tumatawag. Hindi sapat, sabi ni Qiuning Shuang. Ito, naging busy ako kamakailan. Sa harap ng pamilyar na pagtatanong, kinailangan muli ni Huang Feng na gumamit ng parehong dahilan. Sa kabutihang palad, hindi rin intensyon ni Qiuning Shuang na ipagpatuloy ang gusot. Sabi niya, may oras ka ba bukas? Naisip ito ni Huang Feng at sinabing, oo, bakit? Nanay ko, ang tagal na kitang hindi nakikita. Gusto kitang imbitahan sa bahay ko para maghapunan bukas. Sabi ni Qiuning Shuang, ngunit halatang hindi nakikita ni Huang Feng na pulang-pula ang mukha ni Qiuning Shuang sa oras na ito. Okay, no problem. It's my fault. Ang tagal ko nang hindi nakakabisita kina tito at tita. Sabi ni Huang Feng, malaki ang naitulong ni Secretary Qiu sa kanya. Bukod dito, ang ina ni Qiuning Shuang ay nagbigay sa kanya ng magandang impresyon at napakabuti sa kanya. Hindi pa siya formal na binibisita ni Huang Feng hanggang ngayon. Medyo mali talaga. Kabanata 772. Okay, then it's settled. Hintayin kita sa bahay bukas. Labis na bumuti ang mood ni Qiuning Shuang nang marinig niya ang kasunduan ni Huang Feng. She said in a light tone. Okay, sabi ni Huang Feng. Paano na? Nang makita mong napakasaya mo, pumayag ba si Xiao Feng? Matapos makita si Qiuning Shuang na ibinaba ang telepono na may ngiti sa kanyang mukha, nakangiting tanong ng kanyang ina. Nay, hindi ako masaya, nahihiyang sabi ni Qiuning Shuang. Sobrang obvious. Hindi pa ako bulag, sabi ng ina ni Qiuning Shuang, sobra ang Xiao Feng na ito. Napakatagal na, ngunit hindi siya bumisita. Hiniling pa niya sa aking anak na tawagan siya ng personal. Masyadong mapangahas. Hindi, pagdating niya bukas, kailangan ko siyang kausapin. Ma, huwag. Mabilis na nakatulog si Qiuning Shuang. May gagawin din si Huang Feng. Tingnan mo kung gaano ka kabalisa. Nagbibiro lang ako. Sa oras na ito, ikaw lang ang nakakaalam kung paano siya protektahan. Sinabi ng ina ni Qiuning Shuang, gayunpaman, gusto mo rin siyang makita. Paumanhin, ngunit ginagamit mo si nanay bilang dahilan. Nay,
Hindi, gusto mo pa rin siyang makita, sabi ni Qiuning Shuang. Sinasabi ko lang, hindi ko inaasahan na tatawagan mo siya kaagad, malungkot na sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Napangiti si Qiuning Shuang na nahihiya dahil darating si Huang Feng bukas. Nag-improve ng husto ang mood niya. By the way, bakit hindi pa bumabalik si Dad? Tanong ni Qiuning Shuang. Nakikisalamuha, sinabi ng ina ni Qiuning Shuang, mula nang maging sekretarya ang tatay mo, naging abala na siya. Nay, huwag kang magreklamo. Sa tingin ko, mas energetic si Dad kaysa dati. Kahit na mas busy siya, mas masaya siya, sabi ni Qiuning Shuang. Okay, huwag na nating pag-usapan. Dapat ay bumalik kaagad ang iyong ama. Ipagluluto ko siya ng hangover soup, sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Tumingin si Qiuning Shuang sa likod ng kanyang ina at ngumiti. Bagamat nagreklamo ang kanyang ina na mas abala ang kanyang ama, labis pa rin siyang nag-aalala. Kasabay nito, sa bahay ng pangalawang tao sa lalawigan ng Qing, si Pang Chengfo ay mapakumbaba at nakikipag-chat sa taong ito na may tunay na kapangyarihan sa lalawigan ng Qing. Little Pang, ito ang iyong kasalanan. Matagal ka na sa Qing Province, ngunit hindi ka man lang bumisita sa iyong tiyuhin. Nakangiting tumingin si number 2 kay Pang Chengfo. Bagamat sinisisi niya si Pang Chengfo, walang bahid ng galit sa kanyang mukha. Kasalanan ko. Matagal ko nang gustong bisitahin si Tito, pero marami akong gagawin. Umayos na lang ako at pumunta dito. Sabi ni Pang Chengfo na may apologetic look. Anong problema? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Bakit ang galang mo sa akin? Nagkunwaring galit si number 2. Natural na alam ng number 2 ang background ni Pang Chengfo. Siya ay may malapit na relasyon sa pamilya Pang. Ang pamilya Pang ay nagambag din sa kanyang pag-angat sa kanyang kasalukuyang posisyon. Kaya naman, hindi imposibleng tulungan niya ang nakababatang henerasyon ng pamilya Pang basta't hindi ito hadlang. Hindi naman ganoon kahirap, pero may natuklasan ako kamakailan. Sinabi ni Pang Chengfo, as you know, I came to Qing Province to be a sales agent for wine. Dahil dito, nalaman ko kamakailan na may isang gawaan ng alak na may substandard na produksyon. Hindi lamang may kulang na alak, ngunit mayroon ding mga nakatagong panganib sa produksyon. Oh, nakikita ko, hindi nagbago ang ekspresyon ng numero 2, ngunit sa kanyang puso, naiintindihan na niya na ang pagbisita ni Pang Chengfo sa pagkakataong ito ay hindi gaanong simple. Malamang na may kaugnayan ito sa substandard na pabrika ng produksyon na, aksidente, niyang natagpuan. Malinaw, ang boss ng pabrika na ito ay dapat na nasaktan kay Pang Chengfo. Ang number 2, na nasa opisyal na bilog sa loob ng maraming taon, ay malinaw na naiintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lalapit sa kanya si Pang Chengfo para humingi ng tulong. Ito ay hindi isang malaking bagay, kaya't mainam na hayaan ang kanyang sekretarya na pumunta at magtanong. Direktang sisang-ayon sana si number 2, ngunit muli siyang nagtanong, sino ang amo ng pabrika na ito? Alam mo ba? Oo, si Huang Feng iyon. Sinabi ni Pang Chengfo, nabalitaan ko na mayroon siyang magandang relasyon kay Secretary Q. Secretary Q? Sinong Secretary Q? Tanong ni number 2. Natural, ito ang bagong mayaman sa Qing Province, ang Secretary Q na iyon. Hindi sinasadya ni Pang Chengfo na itago ito. Siya pala, bahagyang kumunat ang noo ni number 2. Hindi niya inaasahan na si Secretary Q ay magiging kasangkot sa inaakala niyang napakaliit na bagay. Bagamat hindi siya natatakot sa kanya, dahil sa kanyang pagkakasangkot, mas naging magulo ang bagay na ito. Huang Feng, Huang Feng. Binulong ni number 2 ang pangalan ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay pamilyar ang pangalang ito noon, at ngayong narinig niyang may kaugnayan ito kay Secretary Q, mas sigurado siyang narinig niya ang pangalang ito mula sa kung saan. Siya yun. Biglang nawala ng gana si number 2 at napasigaw, hindi maitago ang hinanakit sa mukha. Sa wakas ay naalala ni number 2 kung sino itong Huang Feng. Masasabing ang kanyang pagkawala ng awtoridad sa Qing Province ay direktang nauugnay kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi sana magkakaproblema si Tong Chenjun, at hindi siya madawit. Hindi magiging ganoon kadali para kay kalihimtan, na lumabas ng wala saan, na magkaroon ng saligan sa lalawigan ng Qing. Sa makatuwid,
Matapos ang insidente ng Tung Chenjun ay dahan-daang hamina, ang number 2 ay nag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Nalaman niya na hindi lang siya malapit kay Secretary Qiu, kundi miyembro din siya ng National Security Agency. Bagamat medyo naging maingat ito, isa lamang siyang ordinaryong miyembro. It was not to the extent na hindi siya naglakas loob na hawakan siya. Sa panahong ito, hindi siya naghanap ng gulo kay Huang Feng dahil abala siya sa pagkonsolida ng kanyang posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang Tung Chenjun incident ay katatapos lang. Kung nagmamadali siyang humanap ng gulo kay Huang Feng, malamang naaatakihin siya ng maraming tao. Gayunpaman, iba na ngayon. Pagkatapos ng lahat, lumipas ang ilang oras, at naghahanda na siyang planuhin ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na ang pagbisita ni Pang Chengfo ngayon ay may kaugnayan sa lalaking iyon. Tito, kilala mo ba siya? Nang makitang nawala ng pag-asa ang number 2, nagtatakang tanong ni Pang Chengfo. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay isang taunan lamang. Napakaswerte niya nang makilala niya si Secretary Qiu. Walang saysay na malaman niya ang number 2. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Kilala ko siya, syempre kilala ko siya. Sabi ni number 2 sa hindi magiliw na tono. Sige, naiintindihan ko. Siguradong parurusahan ng ating gobyerno ang mga walang prinsipyong negosyanteng tulad niya. Kung titingnan ang ekspresyon ni number 2, kitang-kita na wala siyang magandang relasyon kay Huang Feng. Bagamat labis na nalilito si Pang Chengfo, nang makitang tila ayaw pag-usapan ng number 2 ang tungkol dito, hindi na siya nagtanong pa. Kung tutuusin, nakamit na niya ang kanyang layunin na pumunta rito. Sa pag-aksyon ng number 2, siguradong patay na si Huang Feng. Kabanata 773. Parehong alam ni Pang Chengfo at number 2 na tapos na si Huang Feng. Alam din nila na may relasyon sina Huang Feng at Secretary Qiu. Gayunpaman, matagal na silang hindi magkakilala, kaya hindi dapat maging matatag ang kanilang relasyon. Sa makatuwid, hindi nila akalain na si Secretary Qiu ay lalaban hanggang kamatayan sa kanila para kay Huang Feng. Alam din ng number 2 na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency. Gayunpaman, alam niyang isa lang siyang ordinaryong miyembro. Mayroon pa rin siyang kumpiyansa sa pakikitungo sa isang ordinaryong miyembro ng National Security Agency. Sa makatuwid, pareho ang number 2 at Pang Chengfo ay hinatulan na ng kamatayan si Huang Feng sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Huang Feng na ang number 2 nanograms Qing Province ay nagpaplanong personal na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Sa oras na ito, siya ay nasa villa na binuksan ng storage box, nakikipag-usap kay Ning Wushuang. Si Kuya Huang, sikat na sikat ang pabango, lipstick, at iba pang mga cosmetics na pinadala mo sa akin. Dahil limitado ang dami, naubos ang mga ito sa loob ng maikling panahon. At saka, marami pa rin ang nagpunta para magpareserba. Excited na sabi ni Ning Wushuang kay Huang Feng. Dati, hiniling sa kanya ni Huang Feng na gamitin ang kanyang storage ring para magdala ng ilang pabango at mga pampaganda mula sa totoong mundo patungo sa kanyang mundo. Gaya ng inaasahan, naging sikat sila sa isang gabi. Hindi pa banggitin ng iba, kahit si Ning Wushuang mismo ay mahal na mahal ang mga bagay na iyon kaya hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanila. Tulad ng para sa mga batang babae mula sa malalaking pamilya, mahal na mahal din nila sila. Kahit na dinala niya ang mga ito, hindi sapat ang ibenta. Matagal ko nang naisip ito, kaya nagdala ako ng ilan sa panahong ito, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kahit saang mundo nanggaling ang mga babae, lahat sila ay mahilig sa kagandahan. Maliban na lang kung hindi na sila mabubuhay, hanggat kaya nilang mabuhay, gusto nilang magbihis. Habang si Supei ay patuloy na lumalawak, ang buhay ng mga tao sa kanyang teritoryo ay naging mas mabuti at mas mabuti. Ito ay lalo na para sa mga pamilya ng mataas na antas ng revolusyonaryong hukbo. Napakayaman na nila ngayon. Sa oras na ito, hindi nakakagulat na gusto nilang pagandahin ang kanilang sarili. At saka, this time you can bring more over. Naglabas si Huang Feng ng isa pang storage ring at sinabi, sa isa pang storage ring, maaari siyang magdala ng higit pang mga bagay. Bukod dito, ang pangalawang storage ring na ito ay may mas malaking kapasidad, kaya mas marami siyang madalang gamit. Noong una, gustong iwan ni Huang Feng ang isa sa mga storage ring kay Ning Wushuang.
Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Huang Feng na hindi ito nararapat. Ito ay dahil ang mga tao mula sa ibang space-time ay nangangailangan din ng mga storage ring. Kung walang storage ring, hindi siya makakapagdala ng maraming bagay mula sa totoong mundo hanggat maaari. Makakaapekto yun sa kanyang kita. That's great. Maaari tayong kumita ng mas malaki sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sabi ni Ning Wushuang. Wala siyang gaanong interes na kumita ng pera, ngunit interesado si Huang Feng. Nang makita niyang masaya si Huang Feng, masaya rin siya. Sa makatuwid, ang matulungan si Huang Feng na kumita ng pera ay isang napakasayang bagay para sa kanya. O tama, kanina pa ako tinatanong ni Chief Su kung kumusta ka na, sabi ni Ning Wushuang. Mula nang umalis si Huang Feng, hindi naging masama si Su Pei. Sa halip, inas-ikaso niya ang negosyo ni Ning Wushuang. Kung hindi sana mabilis na umunlad si Ning Wushuang. Si Su Pei ay labis ding nag-aalala kay Huang Feng. Gayunpaman, ang alam lang niya ay umalis na si Huang Feng. Kung saan siya nagpunta, hindi niya alam. Sabihin mo sa kanya na okay na ako. Kung may pagkakataon, pupuntahan ko siya. Puno rin ng nostalgia ang mukha ni Huang Feng. Ang relasyon sa pagitan niya at ni Su Pei ay hindi lamang isang superior at subordinate na relasyon. Napakaganda rin ng kanilang personal na relasyon. Maaari silang ituring na mabuting magkaibigan. Sumagot si Ning Wushuang. Inaasahan din niya na si Huang Feng ay makapunta muli sa kanyang mundo. Kahit na nakikita niya si Huang Feng dito, maaari lamang siyang manatili sa bahay na ito. Bukod dito, walang sapat na oras para magkita sila. Matapos paalisan si Ning Wushuang, tinawag ni Huang Feng si Little Tanuki. Iyon ang unang pagkakataon ni Little Tanuki dito. Nakita ni Huang Feng ang pag-usisa sa kanyang mga mata. Gayunpaman, napakabait ni Little Tanuki. Kahit marami siyang pag-aalinlangan sa kanyang puso, napaka-curious niya. Hindi siya nagtanong at hindi lumilingon sa paligid. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo ng may paggalang at tumayo sa harap ni Huang Feng. Munting Tanuki, huwag kang masyadong kabahan. Halika at maupo ka, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ano man ang mangyari, si Ada at Little Tanuki ay lubos na gumagalang sa kanya. Siyempre, ganoon din ang ibang mga alipin. Gayunpaman, ang relasyon ni Huang Feng kay Ada at Little Tanuki ang pinakamaganda. Natural na hindi tatanggihan ni Little Tanuki ang mga salita ni Huang Feng. Sa makatuwid, maingat siyang umupo sa tabi ni Huang Feng. Little Tanuki, ito ang lugar kung saan tayo magkikita sa hinaharap. Tandaan mo, pagkatapos umalis dito, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, okay? Sabi ni Huang Feng. Alam ko, young master. Huwag kang mag-alala, hindi ko talaga sasabihin kahit kanino, kahit ang kapatid ko. Mabilis na saad ni Little Tanuki. Tumango si Huang Feng at sinabing, sa hinaharap, kung mayroon mang bagay sa iyong mundo, maaari mo ring sabihin sa akin. Kung mayroon akong anumang mga utos, ipapasa ko rin ito sa iyo. Kahit na umalis sila sa mundong iyon, ang mga alipin ay tapat pa rin kay Huang Feng. Sa makatuwid, kung may anumang mga utos si Huang Feng, gagawin pa rin nila ang mga ito sa sulat. Alam ko, tumango ang maliit na Tanuki. Ngayon, may ibibigay ako sa iyo. Sabi ni Huang Feng habang naglalabas ng kung ano sa storage ring at sinabing, ito ay monosodium glutamate. Kapag nagluluto, lagyan mo ng kaunti. Nakakadagdag ito sa pagiging bago ng ulam. Ito ay asin. Bagamat gumamit ka ng asin sa pagluluto noon, ngunit iyon ay magaspang na asin. Ito ay pinong asin, mas masarap ang lasa. Sabi ni Huang Feng kay Little Tanuki habang hawak ang monosodium glutamate at asin sa kanyang kamay. Ito ang unang bahagi ng kanyang layout sa mundong iyon. Napag-isipan na niya ito bago siya umalis. Kaya naman, bumili rin siya ng ilang restaurant sa magagandang lokasyon sa Holy Light City para sa layunin ng catering. Sinasadya din ni Huang Feng na tinuruan si Little Tanuki kung paano magluto. Ang ikinatuwa niya ay ang Little Tanuki ay tila napakatalino sa pagluluto. Maaari siyang matuto ng maraming bagay ng sabay-sabay. Kahit na hindi niya maabot ang antas ni Huang Feng, hindi na ito masama. Siyempre, ayaw ni Huang Feng na maging chef sa lahat ng oras si Little Tanuki. Kaya naman, nang maglaon, nang bumili siya ng mga alipin, may kamalayan din siyang bumili ng ilang alipin na dati nang nagluluto.
Sa paraang ito, kailangan lamang ni Little Tanuki na pangalagaan sila sa hinaharap. Kinuha ni Little Tanuki ang monosodium glutamate at pinong asin mula sa kamay ni Huang Feng. Ang dalawang bagay na ito, sinabi sa kanya ni Huang Feng noon, ngunit hindi pa niya ito nakita. Now that she saw the real thing, medyo na-curious din siya. Gayunpaman, ang dinala ni Huang Feng para sa kanya ay halatang higit pa doon. Nang makitang kinuha ni Little Tanuki ang monosodium glutamate at asin, kinuha ni Huang Feng ang isang booklet mula sa storage ring at ibinigay ito kay Little Tanuki at sinabing, ito ay isang recipe ng alak. Pagbalik mo, hayaan ang iyong kapatid na mag-ayos para sa isang tao na magtimpla nito. Tandaan, dapat mong bigyang pansin ang pagiging confidential. Kabanata 774. Pagtutuunan ko ng pansin ang pagtatago nito. Mahigpit na hinawakan ni Ailey ang booklet at kinakabahang sinabi, wala kang masyadong kabahan. Paalala ko lang, kung talagang nalik ang sikreto, hindi naman big deal. Nakita ni Huang Feng na medyo kinakabahan si Ailey, kaya inaliw niya ito. Ang booklet na ito ay natural na ang paggawa ng formula ng Immortal Wine. Ito ay kinopya ni Huang Feng ngayon. Sinabi niya kay Ailey na bigyang pansin ang paglihim nito dahil ayaw niyang malaman ng mga tagalabas ang formula na ito. Gayunpaman, kung talagang nalaman ng isang tao, hindi ito isang malaking bagay. Kung tutuusin, hindi lang ito ang paraan para kumita siya. May iba pa siyang paraan para kumita ng pera. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Ailey. Seryosong sinabi ni Huang Feng sa kanya. Malinaw, ang bagay na ito ay napakahalaga pa rin. Tiyak na hindi niya hahayaang malaman ng mga tagalabas ang bagay na ito. Well, there are some things here. Some things from my world. You can take them all together. Sinabi ni Huang Feng kay Ailey. Malinaw na gagamitin niya ng husto ang espasyo sa storage ring. Kaya, bumili siya ng ilang alak at pagkain sa katotohanan upang buksan muna ang kanyang restaurant. Tungkol naman sa naunang plano ni Huang Feng na maghatid ng mga armas sa mundong iyon, hindi niya ito magagawa pansamantala dahil sa oras. Ang pagdadala ng mga armas ay isang napakahalagang bagay. Hindi lamang ito maaaring kumita ng pera, ngunit maaari rin itong armasan ang sarili niyang grupong mersenaryong Chino at palakasin ang lakas ng sarili niyang grupong mersenaryo. Sa ganitong paraan, masisiguro niyang ang kanyang industriya ay hindi matiktik ng mga tagalabas. Mayroon ding mga malamig na armas na ibinebenta sa internet, ngunit si Huang Feng ay hindi nang ahas na bumili ng marami dahil sa takot na magdulot ng gulo. Sa makatuwid, binalak niyang maghanap ng isang tindahan sa katotohanan na maaaring kumuha ng trabahong ito at pagkatapos ay makipagtulungan sa kabilang partido sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi pupunta sa isang maliit na espasyo sa hinaharap, kaya ang mga armas na kailangan niya ay hindi magiging maliit. Dala rin ni Ailey ang 2 singsing na imbakan at 2 beses itong dinala. Nang siya ay umalis sa huling pagkakataon, ang mga storage ring ay ibinalik kay Huang Feng. Maliit na bagay lang ang kaya niyang bitbitin gamit ang 2 kamay. Matapos paalisin si Ailey, tinawag ni Huang Feng ang matalinong robot at nagtanong tungkol sa serbeserya. Sa space-time na iyon, isang industriya lang ang mayroon si Huang Feng. Bukod dito, dahil ang ahente na pinili niya ay isang matalinong robot, mas mahirap para kay Huang Feng na gumawa ng iba pang mga industriya. Pagkatapos ng lahat, ang mga robot ay mga robot. Hindi sila may kukumpara sa mga tao sa maraming aspeto. Gayunpaman, ang paggawa ng serbesa ay ang unang industriya ni Huang Feng sa ibang espasyo kung tutusin, kaya matagal na itong nagpapatakbo. Ayon sa ulat ng robot, ang mga kamakailang benepisyo ay napakaganda pa rin. Noong panahon na kakaalis lang ni Huang Feng, napakaganda na ng mga benepisyo ng brewery. Kaya lang hindi binigyan ni Huang Feng ang robot ng utos na mag-expand, kaya nananatili lang ang robot sa mga patakaran. Sa kabutihang palad, naitama ito ni Huang Feng sa ibang pagkakataon, at ngayon ay pinalawak ang produksyon. Matapos makipagkita sa 3 magkakasunod na ahente, medyo nakaramdam ng pagod si Huang Feng. Ito ay dahil 3 ahente lamang ang kanyang inayos. Sa hinaharap, kapag pumunta siya sa space at nag-ayos ng higit pang mga ahente, magkakaroon ng higit pang mga bagay na dapat gawin, at ito ay magiging mas nakakapagod. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay tapat sa kanya,
kaya ito ay mas madali kaysa sa pamamahala ng isang kumpanya. Hindi bababa sa walang gaanong intriga, at talagang kailangan ni Huang Feng ng karanasan sa lugar na ito. Kinabukasan, diretsyong pinuntahan ni Huang Feng si Tianjun at tinanong siya tungkol sa pagbili ng mga espada. Pagkatapos ng lahat, si Tianjun ay nasa linyang ito ng trabaho. Kapag nag-away ang mga gangster, gumamit sila ng ilang patpat, ilang malamig na armas, at iba pa. Hindi sila gumamit ng baril. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na dapat magkaroon ng ilang koneksyon si Tianjun sa lugar na ito. Hindi pinabayaan ni Tianjun si Huang Feng. Pagkatapos makinig sa kahilingan ni Huang Feng, nagtanong siya, ilan ang gusto mo? The more the better, sabi ni Huang Feng. Sa oras at espasyong iyon, bagamat mayroon lamang siyang isang mersenaryong grupo ng 3,000 tao, maaari pa rin siyang kumita ng malaki sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sandata na ito sa lugar na iyon. Ito ay dahil napakaraming mersenaryo doon. Malinaw na kailangan ng mga taong iyon ang mga bagay na ito, at maaari siyang ganap na maging dealer ng armas sa pagitan ng 2 oras at espasyo. Kasabay nito, naghahanda rin si Huang Feng para sa hinaharap. Sa hinaharap, tiyak na pupunta siya sa ilang malamig na panahon ng mga armas, at ang antas ng produksyon ng mga modernong malamig na armas ay kadalasang nahihigitan ang mga malamig na armas sa espasyo-oras. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Feng na ang kanyang mga sandata ay hindi maibenta. Sige, tutulungan kitang bumili ng mga ito. Kahit na curious siya kung bakit gustong bumili ni Huang Feng ng napakaraming espada, hindi nagtanong si Tianjun. Maraming beses, hindi maganda ang pagtatanong na hindi dapat itanong. Si Huang Feng ay nasisiyahan pa rin kay Tianjun. Sa tulong ni Tianjun, ang kanyang sariling mga sandata ay maaaring ituring na maayos. Lakas din ang lakas ng kanyang grupong mersenaryong Chino. Hindi lang siya aasa kay Little Wu para suportahan ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magandang kalooban ni Huang Feng. Nakatanggap siya ng tawag mula sa winery na nagsasabing ilang departamento ng gobyerno, tulad ng Industry and Commerce Bureau at Fire Department, ang dumating sa pabrika at gustong isara ang kanilang pabrika. Sumimangot si Huang Feng at biglang naramdaman na hindi simple ang mga bagay. Nilingan niya si Tianjun at sinabing, kamakailan lang, may abnormalidad ba ang 2 taong iyon? Natural na alam ni Tianjun na nagtatanong si Huang Feng tungkol kina Pang Chengfo at kay Tian. Mabilis niyang sinabi, nalaman ng mga tao ko na nagpunta si Pang Chengfo sa patio ng Provincial Party Committee kagabi. Kung sino ang hinahanap niya, hindi ko alam. Tumango si Huang Feng. Tila ang bagay na ito ay sanhi ng Pang Chengfo mula sa kabisera. Pagkatapos nito, agad na sumugod si Huang Feng sa gawaan ng alak. Opisyal nang nagsimula ang paggawa ng alak at pumirma ng mga kasunduan sa ilang mga distributor. Kung ito ay isinara sa oras na ito, ang pagkawala ay hindi maliit. Pagdating ni Huang Feng sa winery, nakita niya ang maraming sasakyan na nakaparada sa gate. Lahat sila ay may mga plaka ng gobyerno. Nang pumasok si Huang Feng sa pabrika, si Master He ay pinagpapawisan na. Kung tutuusin, ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon. Dati, teknolohiya lang ang hawak niya. Wala talaga siyang nakitang ganoong kalaking eksena. Inalo siya ni Huang Feng, ayos lang, huwag kang mag-alala. Master, tumango siya. Nang makita niya si Huang Feng, nagkaroon siya ng backbone. Hindi naman masyadong naguguluhan ang puso niya. Pagkatapos noon, dinala niya si Huang Feng sa workshop. Nasa loob pa rin ang mga taong. Iyon sa departamento ng gobyerno. Originally, proud na proud yung mga taga-departamento ng gobyerno nang makita nilang may takot na nakatingin sa kanila ang mga manggagawa rito. Ngayon, natanggap nila ang utos na isara ang pabrika. As for the reason, nasa kanila na. Ang ganitong bagay ay hindi masyadong mahirap para sa kanila. Marami na silang nagawa noon, kaya napakasimple ng usapin ngayon para sa kanila. Gayunpaman, nang makita nilang lumitaw ang figure ni Huang Feng sa kanilang larangan ng paningin, ang mga taong ito ay biglang nagmura sa kanilang mga puso. Napagtanto nila na ang mga bagay ay hindi kasing optimistiko gaya ng inaakala nila noon. Kabanata 775. Sa mga taong dumating sa pagkakataong ito, marami sa kanila ang nakakita kay Huang Feng dati, sa direct sales store ng Changzhou Group. Sa oras na iyon, nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila si Huang Feng.
Dati, sila rin ay mayabang gaya ngayon, ngunit pagkatapos na lumitaw si Huang Feng, ang lahat ay iba. Hindi lamang sila tinuruan ni Huang Feng ng leksyon, ngunit maayos din siya sa huli, at sila ay pinarusahan. Nang makitang wala ng pag-asa para sa promosyon, ngayon ay maaari lamang silang tumakbo ng higit pa at kumita ng dagdag na pera. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi ganoon kadali ang kumita ng dagdag na pera. This was the first time they came out, and they actually met this evil star again. Nang makita nila si Huang Feng, naramdaman nilang dumidilim ng husto ang langit. Excuse me, anong problema sa factory ko? Nakita rin ni Huang Feng na medyo pamilyar ang mga taong ito, ngunit hindi niya sila nakilala noong una. Hindi, walang problema. Ang pinuno, matapos makita si Huang Feng, ay medyo nautal. Maliwanag pa rin sa kanyang isipan ang huling beses na binugbog siya ni Huang Feng. Sa ilalim ng tingin ni Huang Feng, hindi siya nang ahas na magsalita. Walang problema, gusto mong isara ang pabrika ko. Tanong ni Huang Feng na nakakunot ang noo. Hindi, iyon, may problema sa iyong pabrika. Sa pagkakataong ito, tila naka-recover ng kaunti ang lalaki at gustong pabulaanan, ngunit hindi malakas ang boses. Kung gayon, may problema ba sa aking pabrika? Mas mabuting linawin mo, kung hindi. Hindi natapos ni Huang Feng ang kanyang mga salita, ngunit ang mga nakakita kay Huang Feng noon ay tila naalala ang eksenang tinuruan siya ng leksyon ni Huang Feng noon, at isa-isang pumuti ang kanilang mga mukha. Yan, wala namang masama sa factory mo. May gagawin pa tayo, kaya aalis muna tayo. May nagsabi, at pagkatapos noon, anuman ang pagkakaiba ng ilang tao, nanguna siya at nag-walk out. Oo, walang problema. Ang isa pang tao ay nag-echo, at pagkatapos ay lumabas, hindi nang ahas na manatili dito ng matagal, natatakot na si Huang Feng ay hindi makapagpigil sa kanyang sarili at sasalakayin silang muli. What the hell? Para sa ilang tao, ito ang unang pagkakataon nilang makita si Huang Feng. Nang makita nila ang reaksyon ng kanilang mga kasama ay medyo natarante sila. May gusto sana silang sabihin, pero hinayla sila ng mga tao sa paligid nila. Pagkatapos, bago pa sila makapagsalita, hinayla na sila palayo. Anong nangyayari? Pumunta kami dito para isara ang pabrika ng kabilang partido. May nagreklamo pagkaalis. Sa oras na ito, ang taong nakakita kay Huang Feng noon ay tila gumaan ang loob at sinabing, isara ang pabrika, maliban kung ayaw mo nang mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng taong iyon. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ng lalaki ang nangyari sa tindahan ng direktang pagbebenta ng Changzhou Group. Now you know, right? That guy is not to be trifled with. He's also someone with a strong background. We'd better not involved in the affairs of these big shots. Obviously, pinag-isipan na ng taong ito. Si Huang Feng ay isang taong may background. Sa pagkakataong ito, pumunta sila dito dahil itinayo sila ng isang taong may ulterior motives. Ayaw niyang makisali. Para sa mga taong hindi pa nakikita si Huang Feng noon, medyo nag-aalinlangan sila at nagsabing, napakakapangyarihan ba talaga niya? Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta at subukan ito sa iyong sarili. Hindi kita pipigilan. Then forget it. Sabihin na lang natin na hindi pumayag ang amo dito na isara natin ang pabrika, at pinagbantaan pa tayo, sabi ng taong iyon. Oo, pagkatapos nito, lahat ng mga opisyal ng gobyerno na ito ay naglayas. Malinaw, ayaw nilang matalo ni Huang Feng. Tungkol naman sa problemang ipinaliwanag ng mga nakatataas, kung sino ang handang gumawa nito. Kabanata 776. Nang makita ni Huang Feng na umalis na ang mga taong iyon, nakahinga rin siya ng maluwag. Ayaw niyang may mangyari sa kanyang pabrika sa panahong ito. Nang makita ni Master He at ng mga manggagawa na tinakot ni Huang Feng ang mga taong dumating para makahanap ng gulo, agad nilang hinangaan si Huang Feng at lihim na nahulaan kung si Huang Feng ay may malakas na background. Bueno, Master He, ayusin mo na ang mga manggagawa ay ipagpatuloy ang produksyon. Sabihin mo sa kanila na maayos ang pabrika at huwag mo nang masyadong isipin iyon. Sinabi ni Huang Feng kay Master He. Dati, para harapin ang inspeksyon ng mga taong iyon mula sa gobyerno, ang produksyon sa pabrika ay itinigil. Ngayong wala na ang mga taong iyon, natural na ipagpatuloy. Walang problema, master siya ngayon ay may pakiramdam na kabilang sa pabrika na ito.
Nang makitang napakahusay ni Huang Feng, natural na napakasaya niya. Bumalik si Huang Feng sa kanyang opisina. Sa oras na ito, ang kanyang kalooban ay hindi ganap na nakaka-relax tulad ni Master He at ng iba pa. Alam niyang hindi pa dapat matapos ang usaping ito. Dahil nakagawa na ng hakbang si Pang Chengfo, hindi dapat ganoon kadaling pabayaan ito. Kasabay nito, ipinakita rin nito na tila inimbestigahan siyang mabuti ng kabilang partido bago naglakas loob na kumilos. Sa pag-iisip nito, tinawagan ni Huang Feng si Tianjun at nagtanong, kumusta ang investigasyon kina Pang Chengfo at kay Tian? Bilang karagdagan sa paghiling kay Tianjun na ayusin ang mga tao na subaybayan ang mga aksyon ni Pang Chengfo at kay Tian, sinisiyasat din ni Huang Feng ang sitwasyon ng dalawang tao. May nahanap kami, sinabi ni Tianjun, ang pamilya ni Pang Chengfo ay mula sa kabisera. Sinasabing sila ay isang malaking pamilya, ngunit hindi namin alam ang mga detalye. Ang alam lang namin ay pumunta siya sa Qing Province sa pagkakataong ito upang maging isang ahente ng pagbebenta ng alak. Gayunpaman, ang taong ito ay masyadong mapang-akit. Siya ay kumukuha ng alak mula sa ilang mga gawaan ng alak sa napakababang presyo. Ngunit kapag ibinente niya ito sa mga bar at nightclub, mas mataas ang presyo sa kanya kaysa dati. Ang presyo ay mas mataas sa kanya, ay natatakot sa kanyang background, kaya maaari lamang nilang tiisin ito sa ngayon, ngunit kapag ibinente nila ito, itinaas din nila ang presyo ng naaayon. May isang sitwasyon na ngayon lang namin inimbestigahan. Nakipag-ugnayan daw ang amo ng isang maliit na brewery kahit papaano kay Pang Chengfo. Sa relasyon ni Pang Chengfo, naibenta niya ang alak sa mga bar at iba pang lugar. Gayunpaman, mukhang may problema sa alak. Ito ay seryosong adulterated. Then there's Kai Tian. This kid is a typical rich second generation. He usually drinks and play with women. However, what's interesting is that this kid recently played with a woman who's with Pang Chengfo, ani Tianjun. Talaga, medyo kawili-wili iyon. Tandaan na kumuha ng ilang mga larawan para sa akin bilang isang souvenir, sabi ni Huang Feng. Matagal ko na itong ginagawa. Ang mga underlings ko ay kasing galing ng mga professional photographer, ani Tianjun. Okay, dalhin mo sa akin ang mga larawang iyon, sabi ni Huang Feng. Aba, inatake ka na naman nila. Gusto mo bang magpadala ako ng isang tao para turuan sila ng leksyon? Sabi ni Tianjun, marami na siyang subordinate. Bagamat hindi mababa ang status ni na Pang Chengfo at kay Tian, hindi napakahirap turuan sila ng leksyon ng walang nakakapansin. Maghintay ka muna, sabi ni Huang Feng. Sige, hihintayin ko ang order mo, sabi ni Tianjun. Pagkatapos ibaba ang telepono, muling bumantong hininga si Huang Feng. Pagkatapos magkaroon ng mga katulong, iba talaga ang pakiramdam. Maraming mga bagay na hindi niya kailangang gawin ng personal, at maaari silang magbigay sa kanya ng maraming tulong. Sa oras na ito, ang mga dumating upang makahanap ng problema sa pabrika ni Huang Feng ay bumalik sa kanilang mga departamento at nagulat sa kanilang mga amo. Ang mga amo na ito ay biglang nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Hindi nila inaasahang magkikita silang muli ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Binigyan sila ni Huang Feng ng masamang impresyon. Nais din nilang gumanti kay Huang Feng. Gayunpaman, nilinaw ng huling insidente na may background si Huang Feng. Hindi sila makaharap sa kanya ng diretsyo. Sa makatuwid, napakasaya nilang i-feedback ang problemang ito sa taong nagbigay sa kanila ng gawain noon. Sobra. Factory owner siya. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto niya talagang lumaban sa gobyerno. Kalihim number 2 ay galit na galit sa kanyang opisina sa oras na ito. Matapos matanggap ang gawain mula sa kanyang pinuno, naisip niya na ito ay isang napakasimpleng bagay. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi ito ganito. Napakayabang ng may-ari ng pabrika. Ito ang hindi niya inaasahan. Go! Sell it directly. If they dare to resist, call the police directly. Kung hindi ito haharapin ng pulis, tatawagan ko ang pinuno nila ng diretsyo. Galit na sabi ni Secretary No. Sa makatuwid, ang mga taong iyon ay kailangang bumalik muli sa pabrika ni Huang Feng. Sa oras na ito, hindi pa umaalis si Huang Feng. Natural, ang mga taong iyon ay walang paraan upang isara ang pabrika ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang sekretarya ng pangalawang pinuno,
na naramdaman na malapit nang sumabog ang kanyang galit, ay tumawag sa direktor ng Jiangzhou City Public Security Bureau. Bagamat isa rin siyang taong may kapangyarihan, halatang hindi siya maikukumpara sa pinuno ng lahat ng puwersa ng pulisya sa Qing Province. Sa makatuwid, maaari lamang niyang tawagan ang direktor ng Jiangzhou City Public Security Bureau. Bukod dito, naisip niyang sapat na ang ganoong direktor, Secretary Huang, hindi ito masyadong maganda. Ang direktang pag-aresto sa mga tao ay magdudulot ng galit sa publiko. Sa hindi inaasahan, ang direktor ng Jiangzhou Municipal Public Security Bureau ay hindi nagbigay ng mukha sa kalihim, ngunit nakahanap ng dahilan para tumanggi. Nang marinig ang kanyang mga salita, labis na nagalit si Secretary Huang na halos matawa siya. Ang iba ay hindi alam kung paano karaniwang hinahawakan ng mga pulis ang mga kaso, ngunit alam na alam niya. Bakit ang dami nilang iniisip? Si Direk Huang, ang may-ari ng pabrika ay tumanggi na sundin ang mga utos ng gobyerno. Ito ay labag sa batas. Maaari mo siyang ganap na arestuhin. Napigilan lang ni Secretary Huang ang galit sa kanyang puso. Kung tutuusin, kailangan pa niyang gawin ang kabilang partido. Kung gayon, ito ba ang iyong ideya, kalihim Huang, o ideya ng pinuno? Sabi ni Direk Huang, anong pinagkaiba? Kahit kanino mang ideya, dapat arestuhin ang taong iyon. Panipi, maaaring medyo mahirap, sabi ni Direk Huang. Nagkataon lang na pinalabas na lahat ng tao sa police station. Secretary Huang, bakit hindi ka maghintay ng ilang sandali? Anyway, nandoon ang pabrika ng taong iyon at hindi tatakas. Pagbalik ng mga pulis, papaalisin ko agad sila. Ikaw, natural na naiintindihan ni Secretary Huang ang kahulugan ng pagkaantala sa mga salita ni Direktor Huang. Let me tell you, Director Huang, this is the leader's idea. Alam mo ba na ito ay malfeasance? Wala akong choice. Wala dito ang mga pulis, sabi ni Director Huang. Gayunpaman, dahil ito ang ideya ng pinuno, hihilingin ko sa ilang mga pulis na bumalik muna at lutisin muna ang bagay na ito. Iyon ay mas katulad nito, sabi ni Kalihim Huang. Gayunpaman, pagkatapos ibaba ni Direk Huang ang tawag, tinawagan niya si Secretary Qiu at sinabi sa kanya ang sinabi sa kanya ni Secretary Huang. Kabanata 777. Okay, I got it. Ako na ang bahala dito. Don't rush into action, sabi ni Secretary Qiu matapos marinig ang ulat ni Director Huang. Okay, walang pagdadalawang isip na sagot ni Direk Huang. Malinaw, mas handa siyang makinig sa mga utos ni Secretary Qiu. Tinawag ni Secretary Qiu si Huang Feng. Huang Feng, ako ito. Anong problema, Secretary Qiu? Si Huang Feng ay papunta na sa bahay ni Pang Chengfu. Narinig ko na ang iyong pabrika ay may problema, sabi ni Secretary Qiu. Oo, may mga opisyal ng gobyerno na nagsabi na ang aking pabrika ay hindi umaayon sa pamantayan ngayong umaga. Gusto nilang isara ito. Walang itinago si Huang Feng kay Secretary Qiu. May problema ba sa iyong pabrika? Tanong ni Secretary Qiu. Secretary Qiu, sinisiguro ko sa iyo na walang problema. Proteksyon man ito sa kapaligiran o kaligtasan, maganda ang trabaho ng pabrika ko, pangako ni Huang Feng. Tumango si Secretary Qiu. 2 beses na siyang nakapunta sa sewage treatment plant ng Huang Feng, at alam niya na napakahalaga ng sewage treatment plant ni Huang Feng. Ito ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga negosyo sa lalawigan. Kung may problema ang sewage treatment plant ng Huang Feng, mabibigo ang lahat ng iba pang pabrika. Naniniwala siya na ang brewery ni Secretary Qiu ay nasa parehong sitwasyon. Mabuti, humanda ka. 1 oras na lang andyan na ako, sabi ni Secretary Qiu. Walang problema, sabi ni Huang Feng. Alam niyang tinutulungan siya ni Secretary Qiu. Labis ang pasasalamat ni Huang Feng kay Secretary Qiu. Pupunta si Secretary Qiu sa kanyang pabrika para sa isang inspection sa oras na ito. Malinaw niyang sinasabi sa ibang tao na malaki ang pag-asa niya sa pabrika na ito. Kung gusto nilang gumawa ng gulo para sa kanya, dapat silang mag-isip ng 2 beses. Si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pabrika, kaya hindi siya natakot na si Secretary Qiu ay makatagpo ng problema sa kanya. Matapos ibaba ang tawag kay Huang Feng, sinabi ni Secretary Qiu sa kanyang sekretarya, ayusin ang isang inspection sa Immortal Brew Brewery sa loob ng 1 oras. Pero Secretary Qiu, may meeting ka sa 1 oras, paalala ng sekretarya sa kanya.
I reschedule ito, sabi ni Secretary Q. Got it. Ako na ang mag-aayos. Naunawaan ng kalihim na si Huang Feng ay may hawak na napakataas na posisyon sa puso ni Secretary Q. Para sa kanya, handa si Secretary Q na baguhin ang kanyang work arrangement sa huling minuto. Sa kabilang banda, nagmaneho si Huang Feng patungo sa tirahan ni Pang Chengfo. Hindi mahirap hanapin ang kanyang lugar. Napaka-high profile ng taong iyon, kahit na hindi ito ang imperial capital. Bukod dito, kanina pa siya sinusubaybayan ng mga tao ni Tianjun, kaya madali para kay Huang Feng na pumunta sa kanyang tirahan ngayon. Bagamat may mga surveillance camera sa paligid ng tirahan ni Pang Chengfo, hindi ito nagdulot ng malaking problema para kay Huang Feng. Madali siyang sumilip sa tirahan ni Pang Chengfo. Pagkatapos nito, inilagay niya ang mga larawan ni Kai Tian na ipinadala sa kanya ni Tianjun sa isang kitang-kitang lugar sa bahay. Pagkatapos nito, umalis si Huang Feng. Makalipas ang isang oras, lumabas si Secretary Q sa labas ng pabrika ni Huang Feng sa oras. Sa oras na ito, si Huang Feng ay nagmamadaling bumalik at naghihintay kay Secretary Q kasama ang kanyang mga tao. Napakasigla ngayon ng Immortal Brew na gawaan ng alak. Dati, may dalawang grupo ng tao mula sa gobyerno. Sa pagkakataong ito, mas marami ang big shot. Nandito lahat ang mga tunay na kapangyarihan ng lalawigan ng Qing. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila narito para manggulo. Dumating sila na may mabuting hangarin. Secretary Q, maligayang pagdating sa inspection. Ngumiti si Huang Feng at binati siya. Medyo kahanga-hanga ka, bata. Nagbukas ka ng isa pang pabrika ng walang sabi-sabi. At isa itong gawaan ng alak. Nakangiting sabi ni Secretary Q. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa si Secretary Q. Maraming tao mula sa ibang departamento ang sumama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa Qing Province sa loob ng maraming taon, kaya mayroon pa rin siyang mga koneksyon. Lalo na pagkatapos niyang maging bagong taiko ng Qing Province, maraming tao ang gustong umasa sa kanya. Sa mga sumama sa kanya, may mga taga-ibang departamento na pumunta para manggulo. Pagkatapos ng lahat, kahit na anong departamento ito, imposibleng maging monolithic. Kung may mga taong handang magtrabaho para sa number 2 na pinuno, natural na mayroong mga taong handang makinig kay Secretary Q. Ang mga aksyon ni Secretary Q ay malinaw na suportahan si Huang Feng. Hanggat ang mga taong dumating para manggulo noon ay hindi tanga, hindi na nila sinasadyang gulo pa. Ang mga taong dumating kasama si Secretary Q ay malinaw na naiintindihan ang mga intensyon ni Secretary Q. Kaya naman, sa panahon ng inspection, patuloy nilang pinupuri ang gawaan ng alak ng Immortal Brew sa pagiging mahigpit sa lahat ng aspeto. Ito ay isang pag-iral na maaaring magamit bilang isang modelo ng papel sa industriya. Halatang nasiyahan si Secretary Q. Malinaw, ang mga tao ni Huang Feng ay hindi nagsinungaling sa kanya. Talagang walang problema sa kanyang pabrika. Sa pagdating ni Secretary Q at ng iba pa, alam na ng mga nakakaalam na tao sa compound ng gobyerno na ang Immortal Brew na gawaan ng alak ay hindi karaniwan. Personal na sinuportahan ito ni Secretary Q. Tungkol naman sa mga taong pumunta para manggulo sa gawaan ng alak, mas lalo silang kinabahan. Natatakot sila na si Secretary Q ay magdudulot ng gulo para sa kanila sa hinaharap. At nagpasya din ang mga taong ito na huwag nang makisali pa sa usaping ito. Hayaan ang dalawang malalaking shot na labanan ito sa kanilang sarili. Ang mga ordinaryong tao na tulad nila ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo kung sila ay kasangkot. Sa oras na ito, alam din ng secretary ng number 2 leader na hindi sinunod ni Director Wang ang kanyang mga tagubili na arestuhin si Huang Feng. Nagpunta pa nga mismo si Secretary Q sa pabrika at pinuri ang gawaan ng alak ng Immortal Brew sa harap ng lahat. Sa oras na ito, kung siya ay magpupunta pa rin upang gumawa ng kaguluhan para sa gawaan ng alak, ito ay isang bukas na salungatan kay Secretary Q. Maging siya ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Kaya naman, ang kalihim na hindi makapagdesisyon ay kailangang iulat ang bagay na ito sa number 2 na pinuno. Ang number 2 leader ng Qing Province ay labis ding nagulat sa inasal ni Secretary Q. Sa kanyang posisyon, napakahirap na suportahan ang isang tao ng lantaran tulad ni Secretary Q. Sa pangkalahatan,
ito ay sapat na upang hayaan ang kalihim o ang mga subordinate na gawin ito. Gayunpaman, talagang ginawa ito ni Secretary Qiu ng personal sa pagkakataong ito. Mukhang hindi karaniwan ang relasyon ni na Old Qiu at Huang Feng. Sabi ni number 2 sa sarili, "Okay, I got it. You can leave now." Kung ganoon, gusto pa ba nating guluhin ang pabrika na iyon? Tanong ni Secretary Huang. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob pa ba ang mga taong iyon na pumunta kung hihilingin mo silang pumunta ngayon? Dalawa ang sabi. Walang sinabi si Secretary Huang, ngunit alam niya na ang mga taong iyon ay malamang na natakot kay Secretary Qiu sa oras na ito at hindi na sila gustong pumunta pa. Okay, pansamantala muna natin ang bagay na ito, sabi ni No. Dalawa. Sa oras na ito, naunawaan ng number 2 na kung gusto pa rin niyang magdulot ng gulo para kay Huang Feng, magdedeklara siya ng digmaan kay Secretary Qiu. Kung siya noon, hindi siya matatakot. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente kay Tung Chenjun, ang kanyang prestihiyo sa Qing Province ay lubhang naapektuhan. Siya ay abala kamakailan sa pagpapatatag ng kanyang posisyon. Bukod dito, si Secretary Qiu ay napakalapit kay Secretary Tan. Bilang unang taong umasa sa kanya, hanggat may problema si Secretary Qiu, tiyak na tatayo si Secretary Tan para sa kanya. Sa makatuwid, ang number 2 ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kabanata 778. Pagkalabas ng kanyang sekretarya sa opisina ay pumikit si number 2 at kinusot ang kanyang mga kilay na medyo nakaramdam ng pagkairita. Hindi siya naging maganda kamakailan. Bagamat pansamantalang natapos ang insidente kay Tung Chenjun, hindi pa ganap na natatapos ang epekto. Maraming tao ang tila nag-isip na may kinalaman siya kay Tung Chenjun, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang reputasyon. Naramdaman din ni number 2 na tila may nag-iimbestiga sa kanya kamakailan. Gayunpaman, ang mga aksyon ng kabilang partido ay napakalihim, at hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Gayunpaman, sapat na ito para maging mapagbantay siya. Dati, pumayag siyang tulungan si Pang Chengfo na humanap ng gulo kay Huang Feng dahil galit din siya kay Huang Feng. Ang isa pang dahilan ay ang inisip niya na ang relasyon ni Secretary Qiu kay Huang Feng ay ganoon lang, at hindi siya menindigan para kay Huang Feng. Gayunpaman, ngayon ay tila nagkamali siya ng hula. Sa makatuwid, ang number 2, na nakadama ng panganib, ay hindi nais na lumikha ng higit pang mga problema sa oras na ito. Sa makatuwid, pansamantala niyang itinigil ang kanyang mga aksyon laban kay Huang Feng. Anyway, nandoon ang pabrika ni Huang Feng, at hindi siya tatakas. Hanggat maaari niyang mabawi ang kanyang katayuan at maalis sina Secretary Tan at Secretary Qiu, kung gayon ang Qing Province ay magiging kanyang teritoryo pa rin. Sa oras na iyon, maaari niyang harapin si Huang Feng kahit na gusto niya. Sa makatuwid, nagpa siya ang number 2 na huwag maghanap ng gulo kay Huang Feng pansamantala. Para naman kay Pang Chengfo, kailangan lang niyang maging magalang. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang junior ng pamilya Pang. Bagamat makapangyarihan ng pamilya Pang at may malaking impluensya sa politikal na bilog, halatang hindi maaaring kumatawan si Pang Chengfo sa pamilya Pang. Kaya naman, kahit naging perfunctory lang siya pansamantala, hindi ito magiging malaking problema. Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Pang Chengfo na siya ay pansamantalang pinanindigan ng numero 2. Naisip pa rin niya na ang number 2 ay gagawa ng hakbang kay Huang Feng. Nang maisip niya ang kaunos-lunos na kapalaran na maaaring makaharap ni Huang Feng, napakasarap ng pakiramdam niya. Ngayon na siya ay nasa mabuting kalagayan, nais ni Pang Chengfo na makahanap ng ilang dilag na mapaglalaroan. Bagamat gusto niyang pakasalan si Tang Mazo, hindi ito nangangahulugan na siya ay nakatuon kay Tang Mazo. Makikipaglaro pa siya sa kanya. Nais niyang pakasalan si Tang Mazo dahil lamang sa background ng kanyang pamilya. Siyempre, ang kagandahan ni Tang Mazo ay isa rin sa mga dahilan. Gayunpaman, nang bumalik si Pang Chengfo sa kanyang tirahan at iniisip kung anong uri ng kagandahan ang ipapakilala sa kanya ni Kai Tian sa pagkakataong ito, nakita niya ang larawang iniwan ni Huang Feng doon. Agad na nagdilim ang mukha niya. Bastard, Kai Tian, bastard ka. Sa pagtingin sa larawan ni Kai Tian at ng babaeng iyon na nag-aaway ng hubot-hubad, mas naging mabangis ang mukha ni Pang Chengfo.
Matapos tingnan ang lahat ng mga larawan, galit na galit si Pang Chengfo kaya pinunit niya ang kalahati ng mga larawan at itinapon sa lupa. Gayunpaman, galit pa rin siya. Ang naging intimate kay Kai Tian sa larawan ay ang batang nurse noon. Ang babaeng kanina pa nagpapasaya sa kanya sa ilalim ng kanyang katawan ay nasa mga bisig na ni Kai Tian. Nagalit si Pang Chengfo hindi dahil gusto niya ang babaeng iyon. Sa kabaligtaran, wala man lang siyang nararamdaman para sa babaeng iyon. Ang tanging mayroon siya ay pagnanasa. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang pagiging possessive. Kung iiwan niya ang babaeng ito, kung gaano man siya nilalaro ni Kai Tian, wala siyang pakialam. Gayunpaman, bago siya mapagod sa pakikipaglaro sa kanya, dali-dali siyang kinuha ni Kai Tian. Ito ay nagparamdam kay Pang Chengfo na ang isang bagay na pag-aari niya ay ninakaw, at para sa nagmamay-ari na si Pang Chengfo, ito ay hindi mabata. Bukod dito, hindi alam ni Pang Chengfo kung kailan kinunan ang mga larawang ito. Kung sila ay kinuha bago pa niya nakilala ang batang nurse, hindi ba't nakipaglaro na siya sa mga tira ni Kai Tian? Bigla niyang naramdaman na nasira ang sapatos niya. Paano niya natitiis ito? Sa oras na ito, halatang hindi alam ni Kai Tian na nalantad na ang bagay sa pagitan niya at ng batang nurse. Sa katunayan, ang bagay na ito ay hindi ganap na may sisi sa kanya. Kahit na naglalaway din siya sa babaeng iyon noon, alam niyang nagsasaya si Pang Chengfo. Sa oras na ito, maghahanap siya ng gulo kung paglaruan niya ang babaeng iyon. Gayunpaman, ang nurse na iyon ay hindi isang mabuting tao. Mukhang nakita niya na may iniisip si Kai Tian tungkol sa kanya, kaya nagkusa siyang akitin si Kai Tian. Si Kai Tian ay halatang hindi isang taong may malakas na kalooban, kaya madali siyang natalo ng kabilang partido. May relasyon silang dalawa, kailangang sabihin na ang nurse ay hindi mapapagod sa paglalaro ni Pang Chengfo hanggang ngayon. Medyo may kakayahan din siya sa kama. Nabighani rin si Kai Tian sa kanya. Sa mga oras na ito, inaalala ni Kai Tian ang bangkay ng nurse habang kausap ang Vice President ng CCT General Hospital. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito para tulungan si Pang Chengfo. Hiniling sa kanya ni Pang Chengfo na maghanap ng ilan pang magagandang nurse, kaya natural na hindi siya nang ahas na magpabe. Dati, ginulo na niya ang usapin ni Huang Feng. Kung ang bagay na ito ay hindi napangasiwaan ng mabuti, malamang na siya ay itulak palayo. Young Master Kai, ito, medyo mahirap hawakan ang bagay na ito. Hindi naman sa ayaw kong tumulong. Alam mo, hindi ganoon kadaling humanap ng dalawang magaganda at masunurang nurse. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Kai Tian ay hindi agad pumayag ang vice-presidente. Sa halip, mahirap ang ekspresyon ng mukha niya. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Kai Tian. Pagkatapos ng lahat, si Pang Chengfo ay medyo hindi nasisiyahan sa kanya. Kung hindi niya kayang hawakan ng maayos ang bagay na ito, hindi ba't wala na siyang halaga? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo man lang kaya ang maliit na bagay. Huwag mag-alala, hindi problema ang pera. Hindi ako naniniwala na may mga taong hindi mahilig sa pera. Sabi ni Kai Tian, dati, sa mga babae niya, marami din ang nabasag ng pera. Ito, gagawa ako ng paraan. Nang makitang napakasama ng ekspresyon ni Kai Tian, mabilis na pumayag ang vice-presidente. Gayunpaman, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Kai Tian. Hindi ito paraan. Dapat gawin. At dapat itong gawin sa lalong madaling panahon. Panipi. Okay. Sinabi ng vice-presidente, ngunit, Young Master Kai, paano ang bagay na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? What happened last time? What happened last time? Casual na tanong ni Kai Tian. Dahil sa reaksyon ni Kai Tian, nagtatampo ang vice-presidente sa kanyang puso. F***, may hiniling ka sa akin, at ginawa ko ito para sa iyo. Nakalimutan mo ang tungkol sa bagay na hiniling ko sa iyong tulong ng napakabilis. Malinaw, si Kai Tian ay walang pakialam sa sarili niyang mga bagay, at hindi rin siya tumulong. Tama, tulungan mo akong makipag-appointment kay President Kai. Walang ibang paraan. Napigilan lamang ng vice-presidente ang kanyang galit at nasabi ito sa kanyang puso. Oh, about this matter, natanong ko na ang matanda ko. Maghintay ka pa ng konti. Walang magiging problema, sabi ni Kai Tian. Sa katunayan, hindi niya sinabi sa kanyang matanda ang tungkol sa bagay na ito. Naging perfunctory lang siya ngayon.
Kung gayon, tulungan mo ako, President Kai. At saka, kailangan mong gawin ito ng mabilis. Kung hindi, natatakot akong mawala ang posisyon na ito. Sabi ng Vice-Presidente. Okay, alam na ng matanda ko ang gagawin. Hindi ko kailangan turuan mo ako. Naiinip na sabi ni Kai Tian. Kabanata 779. Matapos pagsabihan ang Vice-Presidente, umalis na si Kai Tian. Pagkalabas pa lang niya ng ospital ay tuluyan na niyang nakalimutan ang sinabi sa kanya ng Vice-Presidente. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kai Tian ng tawag mula kay Pang Chengfo. Sa telepono, hiniling siya ni Pang Chengfo na pumunta at humiga. Bagamat may mga pagdududa si Kai Tian sa kanyang puso, naramdaman din niya na may mali. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tanggihan ang kahilingan ni Pang Chengfo. Gayunpaman, nang makapasok siya sa tirahan ni Pang Chengfo, bago siya magkaroon ng oras para magsalita ng anuman, siya ay sinampal sa mukha ni Pang Chengfo. Young Master Pang, anong nangyari? Tinakpan ni Kai Tian ang kanyang nasample na mukha at tumingin kay Pang Chengfo na may pagtataka sa mukha. Anong nangyari? Damn, you dare to touch my woman. Sinapak ni Pang Chengfo si Kai Tian at galit na pinagalitan. Hindi ko ginawa. Ipinagtanggol ni Kai Tian ang sarili. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Pang Chengfo, tumalon ang kanyang puso. Nalantad ba ang kanyang usapin? Paano ito naging napakabilis? Gayunpaman, halatang ayaw aminin ni Kai Tian. Ayaw mo pa bang aminin? Tingnan mo kung ano ito. Nang makitang matigas pa rin si Kai Tian sa oras na ito, mas nagalit si Pang Chengfo. Inihagis niya sa mukha ni Kai Tian ang naunang stock ng mga larawan. Nagmamadaling tumingin si Kai Tian sa kanila, ngunit nang makita niya ang una, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga larawang ito ay kuha ng napakalinaw, at ang kanyang mukha ay napakalinaw. Hindi, Young Master Pang, makinig ka sa akin. Mabilis na sabi ni Kai Tian kay Pang Chengfo. Sa puntong ito, halatang wala na siyang paraan para magkwibel. Ang magagawa niya ngayon ay makuha ang pangunawa ni Pang Chengfo. Gayunpaman, si Pang Chengfo ay kasalukuyang nasa galit. Dati, siya lang ang nakikipaglaro sa mga babae ng ibang tao, pero hindi niya akalain na ang sarili niyang babae ay paglalaroan talaga ng iba. Dahil dito ay naiinis siya, at gusto niyang patayin si Kai Tian ngayon din. Bagamat ang babaeng iyon ay laruan lamang niya, bago niya ito iniwan, maaari lamang itong maging laruan niya. Walang ibang makaisip na hawakan siya. Magpaliwanag ka, ipapaliwanag ko sa nanay mo. Hindi nang ahas si Pang Chengfo na bigyan ng pagkakataon si Kai Tian na magpaliwanag at bugbugin siya. Natakot si Kai Tian kay Pang Chengfo at siya ay nagkamali, kaya hindi siya nang ahas na lumaban. Hinayaan lang niyang matalo siya ni Pang Chengfo. Sanay na talaga si Pang Chengfo sa pagiging mayabang. Noong nasa Imperial Capital siya, maliban sa mga nangungunang Young Masters na iyon, talagang hindi niya inilagay ang iba sa kanyang mga mata. Kaya naman, napakamayabang din niya, at lalo pang minamala si Kai Tian. Sa makatuwid, kahit na siya ay nasa teritoryo ni Kai Tian, wala siyang kaunting pag-aalinlangan ng gumawa ng hakbang laban kay Kai Tian. Matagal na lumaban si Pang Chengfo bago tuluyang tumigil. Hindi dahil sa pinatawad niya si Kai Tian, kundi dahil pagod na siyang makipag-away. Scram right now, I don't want to see you right now. Ayaw talagang makita ni Pang Chengfo si Kai Tian ngayon. Sa tuwing makikita niya ito, magagalit siya. Tumayo si Kai Tian at agad na umalis. Alam niyang galit si Pang Chengfo ngayon. Kung nanatili siya dito, patuloy lang siyang mabubugbog. Pagkaraan ng ilang araw, kapag hamupa na ang galit ni Pang Chengfo, babalik siya. Kung ganoon, sino ang kumuha ng larawan? Hindi kaya sinusubaybayan ako ni Pang Chengfo. Habang naglalakad siya palabas, naisip ni Kai Tian sa kanyang puso. Gayunpaman, halatang hindi niya maisip kung sino ang gumawa nito. Nang nasa labas na siya, umihip ang hangin, at unti-unting napawi ang galit sa kanyang puso. May pride din si Kai Tian, at hindi ito maliit. Ipinagmamalaki niya na siya na ngayon ang unang Young Master sa Qing Province. Ngayong nabugbog siya ng ganito, imposibleng wala siyang iniisip sa puso niya. Ang background ng pamilya ni Pang Chengfo ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit ito ang Qing Province, hindi ang Imperial Capital.
Siya ang unang young master sa Qing province, ngunit paano naman si Pang Chengfu? Pinasaya niya si Pang Chengfu at banibiro siya, ngunit tinatrato siya ni Pang Chengfu na parang aso. Lumapit siya at pumunta sa bek niya at tumawag. Tsaka ilang beses pa niya itong sinaktan. This time, pinaglaruan lang niya ang babae niya. Ang babaeng iyon ay ipinakilala niya, ngunit sinuntok at sinipa siya ni Pang Chengfu. Habang iniisip ito ni Kai Tian, lalo siyang nagalit. Damn it, Pang Chengfu, ikaw na puta. F*** your mother, how dare you hit me like this? Kung hindi dahil sa magandang family background mo, matagal na kitang pinatay. Pagmumura ni Kai Tian habang naglalakad. Kahit na matagal nang sampain si Pang Chengfu, galit pa rin ang puso ni Kai Tian. Nang pumunta siya sa bar para uminom para maibsan ang kanyang pagkabagot, lumapit sa kanya si matandang Yu. Hindi man niya gusto si Old Yu, buti na lang may kainuman sa oras na ito. Nang makita ni Old Yu na masama ang loob ni Kai Tian, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Matapos malaman ang tungkol sa insidente mula kay Kai Tian, lumingon ang mata ni Old Yu at sinabing, Young Master Kai, hindi ka pa ba nasisiyahan? Of course, damn it, this is the first time in my life na nabugbog ako ng sobra. Hinawakan ni Kai Tian ang namamagang bahagi ng kanyang mukha at sinabing. Siyempre, sa oras na ito, nakalimutan siya ng galit na tinuruan siya ng leksyon ni Huang Feng hindi pa nagtagal. Kung gusto ni Young Master Kai na ilabas ang iyong galit, may paraan ako, sabi ni Old Yu. Anong paraan? Sabihin mo dali, sabi ni Kai Tian, at pagkatapos ay sinabi niya, hindi, ang pamilya ng lalaking iyon ay napaka-prominent. Hindi siya isang taong maaari nating masaktan. Kung hindi, hindi ko siya nambola. Huwag mo na lang ipaalam sa kanya. Nakangiting sabi ni Old Yu, makakahanap tayo ng bubugbog sa kanya, at pagkatapos ay itulak ang bagay na ito sa iba. Kung tutuusin, hindi ito ang kabisera, kundi ang Qing province. Wala siyang ganoong kalaking network. Kung gusto niyang mahanap ang mamamatay tao, ikaw lang ang maaasahan niya, Young Master Kai. Sa oras na iyon, ikaw pa rin ang baalang magdesisyon kung sino ang gumawa nito. Oo, ito ay isang magandang ideya. Matapos pakinggan ang mga salita ni Old Yu, biglang tumawa si Kai Tian. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay gumalaw sa sugat sa kanyang mukha, na lalong nagpagalit sa kanya kay Pang Chengfu. Aniya, this time, siguradong may magtuturo sa kanya ng leksyon. At saka, kung kanino dapat sisihin, pinag-isipan ko na. Panipi, inisip nga ni Kai Tian ang taong dapat sisihin, at iyon ay si Huang Feng. Kamakailan lamang, naisip nilang turuan ng leksyon si Huang Feng, at talagang natalo ni Huang Feng silang dalawa noon. Sa makatuwid, itinulak ni Kai Tian ang bagay na ito kay Huang Feng. Walang problema sa lahat, at ito ay lubos na kapanipaniwala. Nakangiting tinapik ni Kai Tian ang balikat ni matandang Yu at sinabing, medyo kapakipakinabang ka pa rin, bata. Marami kang ideya, sumunod ka sa akin sa hinaharap. Ipinapangako ko na ito ay mas mabuti kaysa sa pagsunod kay Tung Zian. Salamat, Young Master Kai. Salamat, sabi ng matandang Yu na puno ng ngiti ang mukha. Alam niya ngayon lang talaga siya tinanggap ni Kai Tian. Kabanata 780. Si Kai Tian ay nasa napakagandang mood ngayon. Ang ideya ni matandang Yu ay hindi lamang makakatulong sa kanya na mailabas ang kanyang galit, kundi pati na rin ay frame si Huang Feng sa parehong oras. Dahil dito, labis na nasiyahan si Kai Tian. Nang maisip niya kung paano binugbog si Pang Chengfu ng mga taong pinadala niya at pagkatapos ay humingi ng tulong sa kanya, napakasaya ng puso ni Kai Tian. Matanda Yu, dahil ang ideyang ito ay naisip mo, ipauubaya ko ito sa iyo. Sabi ni Kai Tian, walang problema, masayang sabi ni matandang Yu. Sa kanyang puso, lihim niyang napagdesisyonan na kailangan niyang gumawa ng maayos sa bagay na ito at makuha ang tiwala ni Kai Tian. Sa kabilang banda, halatang hindi alam ni Pang Chengfu na naghahanda si Kai Tian na maghayganti sa kanya. Matapos turuan ng leksyon si Kai Tian, mas gumanda ang kanyang kalooban. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa problema ng larawan. Hindi alam ni Pang Chengfu kung sino ang kumuha ng larawang ito at kung paano ito ipinadala dito. Gayunpaman, alam niyang hindi ligtas ang kanyang lugar.
Malinaw, ang kabilang partido ay maaaring dumating at umalis ayon sa gusto nila. Kung ang kabilang partido ay may mabuti o masamang hangarin, hindi niya alam. Kaya naman, pinili ni Pang Chengfo na lumipat kaagad at direktang nanatili sa isang hotel. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang harapin si Huang Feng. Kahit na ang pangalawang pinuno ay maaaring magdulot ng isang suntok kay Huang Feng sa negosyo, nadama ni Pang Chengfo na ito ay malayo sa sapat. Sa pagkakataong ito, personal siyang nakahanap ng taong magtuturo kay Huang Feng ng leksyon at ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Tungkol naman sa taong ito, nakontak na niya ito at papunta na rito. Ang kabilang partido ay isang retiradong sundalo ng espesyal na puwersa. Kahit na sa mga espesyal na puwersa, siya ay isang top-notch na pag-iral. Ngayon, isa na siya sa mga bodyguard ng pamilya Pang. Sa pagkakataong ito, hindi naging madali para sa kanya na imbitahan ang taong ito. Sa opinyon ni Pang Chengfo, bagamat makapangyarihan si Huang Feng, siya ay ganoon lamang. Kaya niyang harapin ang ilang mga hooligan, ngunit sa harap ng isang sundalo ng espesyal na puwersa, halatang hindi siya sapat. Sa makatuwid, si Pang Chengfo ay lubos na nagtitiwala sa bagay na ito. Si Huang Feng ay orihinal na gustong bisitahin ang bahay ni Secretary Qiu sa tanghali, ngunit dahil sa usapin ng pabrika, ito ay ipinagpaliban sa gabi. Sa kabutihang palad, alam ni Secretary Qiu ang tungkol sa usapin ni Huang Feng. Bukod dito, sa gabi, mas maraming oras si Secretary Qiu. Sa gabi, nagmaneho si Huang Feng sa bahay ni Secretary Qiu. Maagang naghihintay si Qiu Ningshuang sa pintuan. Bakit ang tagal mo? Hindi mapigilan ni Qiu Ningshuang na magreklamo nang makita niya si Huang Feng. Matapos malaman na pupunta si Huang Feng sa bahay ngayon, buong araw itong inaabangan ni Qiu Ningshuang. Sa huli, itinulak ni Huang Feng ang oras sa gabi. Isa pa, medyo late siya dumating. Si Qiu Ningshuang, na naghintay ng isang araw, ay nagreklamo nang makita niya si Huang Feng. Oo, may nangyari sa factory. Sabi ni Huang Feng. Dahil kay Secretary Qiu, ang mga opisyal ng gobyerno na iyon ay hindi nagpumilit na isara ang pabrika ni Huang Feng, ngunit ang nangyari ngayon ay nakaapekto pa rin sa pabrika, kaya hindi kaagad umalis si Huang Feng. Kung ganoon, nalutas mo na ba ang iyong problema? Sabi ni Qiu Ningshuang. Bagamat nagreklamo si Qiu Ningshuang dahil gusto niyang makita si Huang Feng sa lalong madaling panahon, malinaw na mas mahalaga sa kanyang puso ang bagay ni Huang Feng. Oo, salamat sa tulong ni Secretary Qiu sa pagkakataong ito, sabi ni Huang Feng. Bakit mo ako tinatawag na Secretary Qiu ng pribado? Malungkot na sabi ni Qiu Ningshuang. Nakaramdam siya ng malayo nang tawagin ni Huang Feng ang kanyang ama sa ganoong paraan. Oh, Uncle Qiu, nakangiting sabi ni Huang Feng. Nasiyahan si Qiu Ningshuang. Inakay niya si Huang Feng papasok. Sa oras na ito, nakita niyang may daladala pa rin si Huang Feng sa kanyang kamay. Bakit may dala ka? Hindi gusto ng tatay ko ang mga taong nagdadala ng mga bagay sa kanyang bahay, sabi ni Qiu Ningshuang. Wala akong ginastos. Ito ang alak na gawa ng pabrika ko. Dinala ko ito para subukan ni Uncle Qiu. Itinuro ni Huang Feng ang kahon. Ito ang unang batch ng Immortal Wine, at nakabalot na ito. Ang iyong alak, mayroon kang gawaan ng alak? Tanong ni Qiu Ningshuang. Oo, saglit lang itong bukas. May nangyari doon ngayon, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, nakapasok na sina Huang Feng at Qiu Ningshuang sa bahay. Nagbabasa ng dyaryo si Secretary Qiu sa sala. Matapos malaman na darating si Huang Feng ngayong gabi, ipinagpaliban niya ang hapunan at bumalik ng maaga. Tio Qiu, magalang na sabi ni Huang Feng. Xiao Feng, nandito ka. Nakangiting sabi ni Secretary Qiu. Sa oras na ito, hindi niya tinawag si Huang Feng na boss na si Huang. Oo, tumugon si Huang Feng. Sa oras na ito, lumitaw ang ina ni Qiu Ningshuang mula sa kusina. Nang makita niya si Huang Feng, nakangiti niyang sinabi, Xiao Feng, nandito ka na. Sa tamang panahon, malapit nang may handa ang mga pinggan. Hello, tita, paumanhin sa abala sa iyo, sabi ni Huang Feng. It's no trouble, this is a common meal. Just don't complain about my cooking later, nakangiting sabi ng ina ni Qiu Ningshuang. Ang mga pinggan ay talagang mabilis na handa. Sinisi ng ina ni Qiu Ningshuang si Huang Feng sa pagdadala ng pagkain sa kanilang bahay.
Gayunpaman, ang ama ni Qiuning Shuang ay interesado sa alak na dinala ni Huang Feng. Ito ba ang immortal wine mo? Oo, Tio Qiu. Kaka-rating lang ng alak na ito sa palengke. Dinala ko ito ngayon dahil gusto kong subukan mo ito at bigyan mo ako ng iyong opinyon, sabi ni Huang Feng habang nagbubuhos ng alak para kay Secretary Qiu. Oo, mabango, sabi ni Secretary Qiu. Hindi ko lang alam kung karapat-dapat ang lasa sa pangalang immortal wine. Huwag uminom ng marami, sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Alam ko, sabi ni Secretary Qiu habang humigop ng kaunti. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Not bad, not bad. It really is immortal wine. Basta gusto ni Uncle Qiu. Sabi ni Huang Feng. Malaki ang tiwala niya sa kanyang alak, kaya hindi siya nag-aalala na hindi ito magugustuhan ni Secretary Qiu. Pagkatapos noon, napakaganda ng kapaligiran. Napakasarap ng luto ng ina ni Qiuning Shuang. Bagamat lahat sila ay lutong bahay, ang lasa ay napakasarap. Halatang sanay na siya sa pagluluto. Ang tanging bagay ay hindi marunong magluto si Qiuning Shuang. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Qiuning Shuang ang kanyang ina na maghugas ng mga pinggan sa kusina. Sumunod si Huang Feng kay Secretary Qiu sa pag-aaral. Halatang may pag-uusapan silang dalawa. Alam mo ba kung sino ang nag-udyok sa nangyari ngayon? Tanong ni Secretary Qiu. Hindi ako sigurado, ngunit halos mahulaan ko. Ito ay si Pang Chengfo, isang young master mula sa capital. Hindi ko inaasahan na mayroon siyang ilang koneksyon sa lalawigan ng Qing, sabi ni Huang Feng. Pang Chengfo, ang pamilya Pang. Bagamat hindi gaanong alam ni Secretary Qiu ang tungkol sa pamilya Pang sa capital, alam pa rin niya ang tungkol sa kanila. Kung tutuusin, malaki ang impluensya ng pamilya Pang sa gobyerno. Sa totoo lang, ang taong gumawa nito ay ang number 2 nanogram sa ating Qing province. Bagamat si Secretary Huang ang pumasok sa oras na ito, nakita pa rin ni Secretary Qiu ang anino ng numero 2 sa pangyayaring ito. Siya yun, sabi ni Huang Feng. Dahil sa insidente ng account book kay Tung Chenjun, natural na alam ni Huang Feng ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ang nasa likod ng pangyayaring ito.